Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-22 bahagi. Sa 5 taong pagsasama nila ni Jackie, ay ginawa niya talaga ang lahat para maging karapat-dapat siya sa pag-ibig nito. Kaya naman kahit asawa niya na ito, sinika pa rin niyang magpaka-gentleman. Alam kasi niyang noong panahon na iyon ay masyado pang sariwa sa alaala nito si Lawrence. Kaya't kahit na igiit niya kay Jackie ang kanyang karapatan, hindi naman siya masisiyahan. Dahil alam niyang ibang lalaki pa rin ang naiisip at syempre, ayaw niya ng ganon. Ang nais niya kapag kinuha niya ang kanyang karapatan ay walang ibang makikita si Jackie kundi siya. Sa kaisipang iyon ay parang gusto niyang magtawa. Talaga nga bang makukuha niya si Jackie? Gayong alam naman niyang nawala na ng silbi ang kanyang pagkalalaki mula nung maaksidente siya. Nasabihin ng unang doktor na tumingin sa kanya na nawala na ng silbi ang kanyang pagkalalaki, ay naiisip niya agad na wala na siyang karapatang magkapamilya. Hindi na rin niya kayang paniwala na sinabi ng ibang manggagamot na gagaling pa ang kanyang kapansanan dahil ang agad na tumatak sa kanyang isipan ay nagpapaasa lang ang mga ito. Kung talaga nga kasing may pag-asang gumaling siya, dapat ay nararamdaman niya kapag kasama niya si Jackie, kapag katabi niya ito. Pakiramdam tuloy niya ay utak lang niya ang gustong yumakap at humalik kay Jackie, pero hindi ang kanyang katawan. Ngunit hindi ganito ang nararamdaman niya nung isang araw. Parang gusto niyang buhayin ang kanyang pagkalalaki dahil nakakaramdam na siya ng takot. At may mga kagagawan ay ang mortal niyang kaaway na si Lawrence. Kahit alam niyang mabuting asawa at tapat na kaibigan si Jackie, para ring may bahagi ng isipan niyang nagsasabi na huwag siyang makampante. Tapos noon ay nag-flash na nga ang kanyang alaala sa isipan, ang masasayang sandali ni Lawrence at Jackie, na ewan niya kung bakit. Kahit alam niyang masasaktan siya, ay sinusundan pa rin niya mga ito, at mula sa malayo ay pinagmamasdan ng mga ito. Kahit nagtuturingan silang mortal na magkaaway ni Lawrence, gusto niya na tuluyang ipaubaya dito si Jackie, dahil alam niyang liligaya si Jackie kay Lawrence. Pero naghiwalay ang dalawa at pumasok siya sa eksena. Mahal niya si Jackie, kaya hindi niya na makakaya pang pakawalan ito. Kahit ang anak nito kay Lawrence ay mahal na rin niya, kaya hindi siya papayag na magkaroon pa ng pagkakataon si Lawrence na maagaw sa kanya si Jackie. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam naman kasi niyang may ginagawang plano si Lawrence, kaya gusto nitong makatrabaho si Jackie. Ngunit pumayag pa rin siya dahil kailangan. Isa pa, malaki ang tiwala niya kay Jackie. Kaya lang, may kakaiba siyang nararamdaman nung tinangka niyang iparamdam dito na asawa niya ito. Dama niya sa panginginig nito na labis na tumututol ang katawan nito. Kaya minabuti na lamang niyang huwag nang ituloy ang nasimulan. Tutal, hindi naman niya sigurado kung magagawa nga niya bang matapos iyon. Ngunit hindi pa rin niya napigilang mag-walk out. Pakiramdam niya kasi sasabog ang kanyang dibdib. Dahil ramdam niyang kahit siya ang araw-araw nakasama ni Jackie, katabing matulog, iba pa rin ang nasa puso't isipan nito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ihahayaang mawala sa kanya si Jackie. Hindi niya hahayaang tuluyang mahulog ito kay Lawrence. Siya ang asawa, kaya nasa kanya ang talagang karapatan. So anong gagawin niya ngayon? Siyempre, kailangan niyang patunayan kay Jackie, lalo na kay Lawrence, na kahit na anong mangyari ipaglalaban niya ang kanyang misis. Kaya naman, gusto niyang sundin si Jackie at dalhin pa ito ng bulaklak. Si Jackie, tanong niya sa sekretarya ni Lawrence na nakapwesto sa labas ng opisina nito. Samantalang ang misis niya ay pwesto sa loob ng opisina nito. Napatigil tuloy siya. Ngunit sa halip na magalit siya ay napangisi pa siya. Alam na alam naman kasi niyang hindi naman siya pagtataksila ni Jackie dahil pala nitong pipiliin ng tama. Oh, hindi nga ba? Mas pinili siya ni Jackie dati kahit si Lawrence ang mahal nito. Ang dahilan, ayaw nitong maapi siya. So talagang pinapahalagahan ni Jackie ang pinagsamahan nila. At doon pa lamang, pakiramdam niya ay panalong-panalo na siya. Maagang umalis si Jackie. Ano? Manghani ang tanong. Nagmamadali kaninang umalis. Damn, Lawrence. Miss me? Gulat siyang napalingon nang bumukas ang pintuan sa kwarto ni Lawrence at lumabas ito. Ngiti-ngiti.
Nasaan ang asawa ko? Galit niyang tanong dito. Hindi man sila magkaibigan ni Lawrence, pero kilala niya ang ngiti nito kapag may kalokohang ginawa. Kumunot ang noon nito. Bakit sa akin mo hahanapin? Ako ba ang asawa? Pumasok dito si Jackie kanina. Hindi ba maaga umalis? Tanong ni Lawrence. Yes, sir. Wala pa siya sa bahay. Wika niya pero nagduda rin siya. Kaya naman kinuha niya sa bulsa ang telepono at tumawag sa bahay. Nasabihin ng katulong na wala pa si Jackie sa bahay. Hindi niya napigilan bigyan ng nakakamatay na tingin si Lawrence. Umalis siyang maaga dahil parang wala rin sa sarili habang nagtatrabaho. Wika nito saka humalukip-kip. Umiiyak pa nga siya sa pwesto niya kanina. Oh, may rosas ka pang dala. Ibig sabihin, bibigyan mo siya ng peace offering. Kaya ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis ng maaga dito sa opisina at hindi pa umuwi sa bahay niyo. Hindi kaya gusto niya talagang iwanan ka? Kung hindi lang niya napigilan ng sarili, gusto na niyang sugurin ng suntok si Lawrence. Pero dahil tama naman ang sinabi ni Toy, may nabuti na lamang niyang humugot ng hininga. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng asawa mo. Naningkit ang mga mata nito. Paano ka nakakasiguro na nawawala si Jackie? Kung hindi siya nawawala, wala ka sana rito ngayon. Nagtatawang sabi ni Lawrence na para bang siya'y napakalaking estupido. Pero hindi ba naman talagang tanga siya? Sarkastiko niyang tanong at parang gusto niyang batukan ang sarili. Biro mo, nagawa niyang tikisin si Jackie kahit ang totoo ay gustong-gusto niya itong yakapin. Kapag nagkakasalubong sila, alam niya nagigilty din ito sa naging reaksyon nito. Kaya naman, hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Siguro iniisip ni Jackie na magagalit siya rito. So, hindi ka pa ba aalis para hanapin ang asawa mo? Sarkastikong tanong ni Lawrence sa kanya. Kahit na may tampo sa kanya si Jackie, alam niyang umuwi ito, kaya hindi siya dapat na mag-alala. Mararahas na paghinga ang kanyang pinakawalan bago niya pinaandar ang sasakyan. Pangako niya sa sarili, oras na bumalik si Jackie, ay gagawin niyang lahat para tuluyang makuha ang puso nito. Alam niya kasing hindi niya ibibigay ang the best para tuluyan niya itong makaangkin. Naisip niya kasi na kahit na nasa kanya si Jackie, ay hindi naman siya nag-e-effort ng todo para makuha niya ang puso nito ng tuluyan. Paano ba naman kasi gagawin iyon kung hindi naman niya tuluyang makuha ang katawan nito? Hindi dahil sa ayaw nitong ibigay, kundi dahil natatakot siyang hindi ito masatisfy. Kaya nakontento na lang siya sa yakap nito at halik. Ilang beses din sinabi sa kanya ni Jackie na magpagamot. Kahit naman sinunod niya ang kanyang misis, hindi naman niya ipinaalam dito ang kanyang ginawa. Gusto kasi niya masurpresa na lang ito kapag dumating ang araw na mahal siya nito. Ngunit darating nga ba ang panahon na iyon? Napagtanto ni Lawrence na hindi lahat ng tama ay dapat sundin, lalo na kung hindi ito makapagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Matagal na panahon na siyang nagdusa, kaya gusto naman niyang sumaya. At alam niya, sa kanya din naman liligaya si Jackie. Dahil tiyak niyang kinikimkim lang nito ang nararamdaman para sa kanya. Hindi siya manhid para hindi mabasa sa kilos ni Jackie ang tunay nitong nararamdaman na pinipilit nitong labanan. Iniwasan nitong mapatingin sa kanya dahil natatakot itong mabasa niya ang pag-ibig at pangungulila nito sa kanya. Kung noon ay sinabi niyang pinaasa lang niya ang sarili, ngayong nalaman niya ang dahilan kaya siya iniwanan ni Jackie ay nakatitiyak na siya. Kailanman ay hindi siya nawala sa puso ni Jackie. Ang hindi lang malinaw sa kanya ay ang dahilan ni Jackie kung bakit kinakailangan nitong pakasalan si Marco. Gayong siya naman pala ang talagang mahal nito. Nais lang ba talagang ipamukha sa kanya ni Jackie na mas matimbang siyang talaga kaysa kay Marco? Alam niyang napaka-importante kay Jackie ang best friend nito. Kaya kahit na masaktan ito ay nagawa niyang talikuran. Kahit dapat siyang magalit sa pag-iiwan sa kanya noon, minabuti na lamang niyang unawain ito. Siguro ganoon talaga ang pagmamahal. Handang magpakatanga para sa kanyang minamahal. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam naman niyang hindi maaari siyang makasuhan ng kidnapping dahil sa ginawa niyang pagkidnap kay Jackie. Malaki rin ang posibilidad na maeskandalo ang kanyang pamilya kapag nalaman ng mga Tan at Cruz ang ginawa niya. Ngunit wala siyang pakialam dahil ngayon, si Jackie at siya lang ang importante. Kailangan din kasing magkaunawaan sila. Kahit na 5 taon nang natuldukan ang kanilang relasyon,
Gusto pa rin niyang ipaalam kay Jackie ang kanyang panig. At importante sa kanya na maniwala ito sa kanya. Ngunit hindi niya basta-basta magagawa ang paglayo kung hindi niya makukuha ang tulong ng kanyang ama. Pati na rin ang kanyang sekretarya na magpapatunay ng kanyang mga schedule. Tapat ito sa kanya, kaya alam niyang hindi siya nito ilalaglag ano man ang malaman nito. Katunayan ay parang ang natuwa ito nang malaman nitong ex-girlfriend niya si Jackie. Ewan nga lang niya kung ang kasiyahang nakikita niya sa mukha nito ay talagang dahil sa saya o pinilit lang nitong maging mukhang masaya para makampante ang kanyang kalooban. Ilang sandali pagkaalis ni Marco ay binalingan na niya ang kanyang sekretarya. Alam mo na ang gagawin at sasabihin mo. Yes, boss. Good. Nang maibulalas niya ang katagang iyon, ay hindi rin niya napigilan ng mapangiti dahil magagawa na niyang makasama si Jackie. Kung ilang oras, araw, linggo, buwan o taon, hindi pa niya alam. Basta ang nais lang niya ay makapiling ito at magawa niyang maipadama rito kung gaano niya ito kamahal. Parang may nagsasabi kay Marco na hindi siya dapat maniwala kay Lawrence, pero hindi naman niya ito maaakusahan. Sinabi rin kasi ng gwardiya kanina na maagang umalis si Jackie at hindi may pagkakaila sa mata nito ang pag-iyak. Gusto sana niyang magalit at isiping may kinalaman si Lawrence sa pag-iyak nito. Kaso lang, parang may bumatok sa kanya at sinabing may kasalanan din siya sa nangyari. Siguro nga ay masyado siyang nagsiselos, kaya minabuti niyang manlamig kay Jackie. Ibig din kasi niyang makita kung gaano siya nito kamahal. Gusto niyang suyuin siya ng asawa. Kaya naman, hindi niya mapigilan na mapamura. Malaking kahibangan naman kasi talaga yung gusto niyang suyuin si Jackie, gayong wala man itong kasalanang ginawa sa kanya. Oo nga't naramdaman niyang pagtutol ng katawan nito sa ginagawa niya, pero hindi naman ito tumanggi at dahil doon, mas lalo pang binuhusan ng nagyayelong tubig. Para kasing may boses na nagsasabi sa kanya na kahit na anong mangyari ay walang ibang magiging laman ng puso ni Jackie kundi si Lawrence lang. Nang dumating siya sa bahay ay agad siyang dumiretso sa kwarto ng kanyang anak dahil gusto niyang umasa na makikita roon si Jackie. Ngunit, nang hindi niya makita roon ang asaway, dumugungdong na naman ang kabog ng kanyang dibdib. Where's mommy? Naiiyak na tanong sa kanya ni Ara. Ganun ito kapag madilim na at wala pa si Jackie sa bahay. Iniisip nitong kukunin sila ng monster. Marahas sa buntong hininga lang ang pinakawalan niya dahil sa kanyang gunita. Si Lawrence ang naiisip niyang monster na kukuha kay Jackie at hindi niya iyon papayagan. Hanggang sa alam niyang siya ang pinipili ni Jackie, hindi niya ito pawawalan. Anong problema anak? Tanong ng kanyang biyanang babae. Noon lang niya napansin na naroroon pala ito. Ni hindi nga siya makakilos para lapitan man lang ito at manuhan. Malalim na buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan. Hindi niya kasi alam kung ano ang sasabihin niya. May inaasikaso siya. Wala sa sariling bulalas niya. Ewan niya kung tama iyon ang sabihin niya para lang hindi ito mag-alala. Manghang-mangha ang kanyang biyanan. Huwag mo sabihin na hindi uuwi ang asawa mo. Sa halip na sagutin niya ito ay tumalikod na siya. Talaga kasing hindi niya alam kung anong iisipin at gagawin niya ng mga oras na yon. Pero ang alam niya, kailangan niyang matagpuan si Jackie dahil baka ikapahamak nito kapag hindi pa niya ito natagpuan. Kaya naman, agad niyang hinagilap ang kanyang susi ng kotse. Saan ka pupunta? Tanong na naman ang kanyang biyanan. Hindi pala ito nakatiis na hindi siya sundan at tanungin. Hahanapin ko ang asawa ko. Nalilito na rin niyang sabi. Anong hahanapin? Bakit kailangan mong hanapin? Nawawala bang anak ko? Nagpapanik nitong tanong. Bigla tuloy niyang naalala na ito ang numero 1 kontra na pumasok si Jackie sa channel. Dahil nasisiguro daw nito na malaking gulo ang mangyayari kapag binalikan pa nila ang nakaraan. At sa palagay niya tama nga ito. Hindi na kasi niya naiwasan na makaramdam ng takot dahil hindi naman ugali ni Jackie na layasan siya. Ito ang unang pagkakataon na wala siyang kaalam-alam sa kinaroroonan ng kanyang asawa. At ang dahilan kaya, wala ito. Kaya mas nakaramdam siya ng pagkataranta. Paano kasi? Naisip niya, paano kung hindi na bumalik sa kanya si Jackie? Nasaan nga ba si Jackie? Ano ang kapahamakang maaaring naghihintay sa kanya? Paano na lang ang gagawin ng kanyang asawang si Marco? Gayong sa pagkakataong ito ay tuluyan na nga yatang mawawala ang babaeng kanyang pinakamamahal. Yan ang ating pakaabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras.
Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.